May kasabihan na dapat kapag ikaw ay nakakaramdam ng matinding emosyon, katulad ng galit, ingat-ingatan mo ang mga sinasabi mo dahil ito ay maaaring maging isang sumpa. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimension at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang at Kababalagan. I hope that you're all doing well. Okay guys, so wag na po natin patagalin dahil mahaba-haba ang ating babasahing kwento. Let's go ahead and read this. Ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibo at sexual na paksa kaya hindi po ito pwede sa mga bata. Sobrang haba nitong kwentong ito kaya sana pagtiyagain ninyong pakinggan hanggang sa dulo. Galing ako sa isang mahirap na pamilya na palagi nag-aaway ang mga magulang dahil hindi sapat ang pera sa mga panggastos sa araw-araw. 6 kami magkakapatid at ako ang panganay. Yung mga magulang ko, toxic, na tipong kaunting pagkakamali mo lang, wala kang ibang matatanggap kung hindi paninisi at sandabakmak na sermon. Pinalaki naman kaming maayos, yun nga lang, hindi katulad sa iba na malapit at open sa magulang. Malayo ang loob ko sa mga magulang ko kasi sa paningin nila, wala akong nagagawang tama. Naiinggit nga ako sa iba kasi best friend nila yung mismong magulang nila at hindi sila nahihiya na i-open lahat ng kanilang problema. Nagumpisang lahat nung first year high school ako at nasa 13 anyos pa lamang ako noon nang galawin ako ng aking sariling ama. Oo, sariling dugo at laman niya, siya mismong sumira at nagwasak ng kinabukasan. Palagi kaming dalawa lang ang naiiwan noon sa bahay kaya malaya siyang gawin ang masamang balak niya sa akin. Bakit di ako naglaban? Katulad ng sinasabi ng ibang mga biktima sa pangahalay, kapag nandun ka na sa mismong sitwasyon, hindi mo magagawang makapaglaban dahil iuunahan ka ng takot at tanging iyak na lang ang iyong magagawa. Naulit yun ng naulit hanggang sa mag-second year high school ako. Kung hindi siya lasing, sabog naman siya sa pinagbabawal na gamot na impluwensya ng mga kaibigan niya. Kuminsan pa nga, sa bahay sila nagsisesyon ng kanilang demonyong bisyo. Sobrang depressed ako noon. Tuluyan na ako nawala ng self-confidence na pakiramdam ko, hindi na ako nabibilang sa mga dalagang kaibigan ko na malilinis ang puri. Diring-diri ako sa aking sarili. Hindi ako nagsusumbong kahit kanino, kahit sa mga kapatid ko, kasi masyado pa nga silang mga bata noon. Hindi din ako nagsusumbong sa aking nanay dahil alam na alam kong pagagalitan niya lang ako at sisermonan lang. Hindi rin ako komportable sa kanya mag-open up ng aking mga problema dahil lihim akong nagagalit sa kanya dahil sa sobrang busy niya, hindi niya nakakamusta ang kanyang mga anak kung okay pa ba kami. O kaya naman, makaramdam man lang na may kakaiba nang nangyayari. Inipon ko lang ng inipon na lahat ng galit at sama na loob ko sa mga ginagawa sa akin ng sarili kong ama. Tanging ang Diyos na lang ang nakakausap ko tungkol dito kapag ako'y nagdarasal. Umiiyak ako sa Kanya kung bakit sa akin nangyayari ito. Wala akong malapitan, wala akong masabihan. Nawala ang mga pangarap ko sa buhay. Ayoko nang mabuhay ng mga panahong iyon. Pakiramdam ko, napakahina ng ulo ko dahil wala akong tapang para isiwalat ang kinikikim ko at wala na akong silbi sa mundo. Bakasyon noon at sa susunod na pasukan, 3rd year high school na ako. Lumipat kami ng bahay at doon nga'y nakilala ko ang nobyo kong si Mark. Nalaman agad yun ng mga magulang ko at isang araw, nahuli nila kami nag-uusap sa may gate namin. Galit na galit yung nanay ko na ginagatungan naman ng tatay ko. Kaya lalo pang nagalit yung nanay ko nang umabot sa puntong sinabudutan niya ako sa harap mismo ng aking nobyo at pinagbumura ako. Kinalagad niya ako papasok sa bahay habang hila niya ang mahaba kong buhok.
Wala rin naman nagawa ang nobyo ko kung hindi ang maawa. At panoorin lang ako habang pinapasok ako sa bahay dahil pinagmumura din siya ng aking tatay at pinagbantaan. Tulad ng inaasahan, sinermonan ako at panay murang inabot ko sa loob ng bahay namin. Sobrang napahiya ako sa aking nobyo, kaya wala akong nagawa kung hindi ang umiyak. Wala naman akong ginagawang mali kundi ang magmahal lang na sa tingin ko naman ay normal lang para sa isang teenager na tulad ko. Sa isip kasi ng aking mga magulang, mag-aasawa na kaagad ako kaya ganun na lang ang galit nila. Kaya nag-decide sila na ilayo ako at dalhin sa probinsya. Pero dahil bakasyon pa ng mga panahon na yun, doon muna ako dinala sa bahay ng tita ko na kapatid ng nanay ko para mag-alaga muna sa mga pinsan kong maliliit pa. Babalikan daw ako ng tatay ko doon para ihatid sa probinsya. Siyempre, ang sinabi nilang dahilan sa mga tao doon ay naglalandi daw ako at mag-aasawa na daw kaya ako pinatapon sa probinsya. Black sheep ang turing sa akin ng aking pamilya. Pariwara naman ang tingin sa akin ng aking mga kamag-anak. Madalas akong ikumpara ng nanay ko sa mga pinsan ko na mga honor students. Mababait at masunurin daw sa magulang. Hindi daw katulad ko na napakatigas ng ulo. Kaya naman, doon niya ako pinatapon sa probinsya sa bahay ng ate niya na isang guro sa lilipatong kong school para na din daw nababantayan ako. Pero dahil nga kulang pa ang pamasahe namin pauwi ng probinsya, doon daw muna ako sa isang kapatid niya habang naghihintay para daw hindi ako makipagkita kay Mark. Simula pala nang umalis ako sa amin, wala na ako naging balita kay Mark. Habang naghihintay nga ng pamasahe, pinagalaga muna ako ng aking mga pinsan sa isa kong tita. Kahit malungkot ang nangyari sa akin sa bahay, pinipilit ko na lang sumaya. Sa wakas, nakawala na din ako sa impyernong bahay namin at lalong-lalo na sa aking demonyong ama. Kasama ko sa bahay na yon ang dalawa ko pang pinsan na mas matatanda sa akin. Kaya sa isip-isip ko, manlilibang ako noon dahil may mga kasama naman pala ako. Kasama ko yung pinsan kong lalaki, si Rick. Nanay niya yung tutuluyan ko dun sa probinsya. Nagkatrabaho siya noon ng mga panahong iyon sa isang fast food chain, kaya nakituloy muna siya doon sa tita ko. Kasama din namin yung isa ko pang pinsang babae, si Sheena, na anak naman ng kapatid na lalaki ng aking nanay. Magkasundo silang dalawa, sila Rick at Sheena, dahil isa lang ang mga gusto nilang tugtugin, yung inain dati na mga alternative rock. Madalas di ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila kasi hindi ko naman kilala yung mga sikat na banda noon. Kaya madalas din akong out of place sa kanilang pinag-uusapan. Isang gabi, nanalo sa sabong yung tito ko kaya nanlibre siya sa amin ng lechon manok at alak na may iinom. 15 anyos pa lamang ako noon kaya hindi pa ako nakakainom ng kahit anong alak. Pero sabi naman ng tito ko, okay lang daw yun, kasi light beer lang naman daw yun at isa pa, nasa loob naman daw kami ng kanilang pamamahay. So 3 kami nagiinuman noon. Si Rick, si Sheena, at ako. Masaya kami nagkukwentuhan at nagtatawanan ng gabing iyon habang nagpapatugtog naman si Sheena ng mga rock music na kanyang paborito. Hindi ko alam kung bakit, pero nalasing ako ng gabing iyon. Hilong-hilo ako dahil baka siguro first time kong uminom kaya ganon. Ganon din naman si Sheena na pulang-pula yung mukha sa kalasingan kaya nauna na siyang natulog sa aming kwarto. Nagliligpit na ako ng mga pinag-inuman namin at sunod na din na humiga sa kwarto katabi ni Sheena. Mga ilang minuto lang ang lumipas, tumabi sa gilid ko si Rick na kinagulat ko naman. Dahil magpipinsan naman kami, hindi ko na lang yung binigyan ng mali siya hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nalipungatan akong may humahalik sa aking liig habang hinihimas-himas ang aking dibdib. Shit! Si Rick na pinsan ko! Agad naman ako napabalikwas sa hinihigaan ko para sipahin at itulak siya palayo, pero buong lakas niya akong pinigilan. Lalo akong nahilo sa ginawa niyang yun at naubusan ng lakas para lumaban habang hinuhubad niya ang aking shorts.
Ginigising ko si Sheena para humingi ng saklolo pero tulog na tulog ito dahil sa sobrang kalasingan. Tangina ka! Huwag kang magsusumbong! Kung hindi mamamatay ka! Huwag ka nalang maingay dyan! Gago ka! Napakahayop mo! Tanging iyak na lang ang nagawa ko habang ginagawa niya yung kahayupan niya. Tinakpan niya yung bibig ko ng malapad niyang kamay para walang makarinig sa akin. Napakalupit ng tadhana sa akin. Nahalay na naman ako ng sarili kong kadugo. O sadya lang talaga ako mahina na alam nila na ako yung taong walang kakayahang magsumbong. Akala ko makaka-recover na ako sa depresyon na pinagdadaanan ko. Pero malaking pagkakamali pala yun at mas nalagdagan pa. Nagsimula na magbagong aking ugali. Lalo kong tinuring yung sarili ko na patapon at napakarumi. Nagalit na din ako sa Diyos dahil hinahayaan niya itong mangyari sa akin. Nakarating na ako ng probinsya at doon na nga ako nag-aral. Naging masunuri naman ako sa aking tita sa lahat ng mga bagay na pinag-uutos niya sa akin bilang pagtanaw ng utang na loob dahil nga siya yung nagpapaaral sa akin. Madaling araw pa lang, nagluluto na ako ng mga babaunin namin sa school at nag-iigib na rin ng kanyang panligo. Pero may plano ako. Magpapasaway ako lalo dito kasi siya yung nanay ng pinsan ko nang walang hiya sa akin. Kahit na ma-high blood lang siya sa akin araw-araw, okay lang yun bilang paghihiganti. Tinatapos ko yung mga gawaing bahay at lahat ng utos ng tita ko, sinusunod ko nga kahit na nagbisturan na akong alipin niya. Pero kahit anong limot ang aking gawin, nakamarka na sa kaluluwa ko ang mga pambababoy na naranasan ng aking katawan. Habang nag-aaral ako doon, lihim ako naninigarilyo, umiinom ng alak at nagpapabarkada na kiniinit naman ng ulo ng aking tita. Ayun yung paraan ko para makalimot kahit paano sa depresyon na aking pinagdaraanan. Naroon na kumukupit ako sa mga pagkain sa tindahan niya at pinamimigay ko sa mga kaklase ko na walang baon. Nangungupit din ako ng kahan ng sigarilyo madalas at pinamimigay ko sa mga barkada ko, kaya naman tuwang-tuwa sila dahil libre lagi ang kanilang sigarilyo. Ginagawa ko yon para mabankrupt ang tindahan ng aking tita. Kumukupitin ako ng pera sa pitaka niya, kaya palagi siya nagtataka na nagkukulang ang kanyang pera. Nalaman niyang lahat ng yon at abot hanggang langit ang galit niya sa akin, kaya sinumbong niya ako sa aking nanay. Pauuwiin na daw ako sa bahay namin dahil ayaw daw niyang mamatay ng maaga dahil sa sobrang konsumisyon. Lihim ko naman tong kinatuwa dahil umiepekto na na aking plano. Isang araw, naglayas ako kasi nabalitaan ko sa mga kakilala ko na sinabi daw sa kanila ng aking tita na napakatamad ko daw sa bahay kahit hindi naman yun totoo. Sakto naman, walang pasok noon kaya dun muna ako sa kaklase ko nakitulog, sila Abby at Rona. Tinuturing ko na silang matatalik na kaibigan, kaya naman kinuwento ko yung pambababoy sa akin ng pinsan ko na anak na kanilang dating teacher. Dati kasi nilang advisor yung tita ko noong first year pa lang sila, kaya kilala nila ito. Gulat na gulat naman sila nung kinuwento ko sa kanila, hindi sila halos makapaniwala. Buong tapong ako nagkwento sa unang pagkakataon, kaya naman bumuhos ang luha ko talaga, dalada din ng bigat ng aking nararamdaman. Dinamayin naman ako ng dalawa kong kaibigan na awang-awa sa akin. Pero pagsapit ng hapon, may nakapagsumbong sa aking tita na nakita ko dun sa lugar ng mga kaibigan ko. Kaya agad naman akong sinugod nito at kinaladkad habang sabu-sabunot ang aking buhok. Oo, maraming tao sa paligid. Sobra-sobrang kahihiyan ang aking sinapit. Hanggang sa makarating na nga kami ng bahay. Inihanda ng tita ko ang plancha at sinaksak ito para uminit. Galit na galit siya sa mga pinagagawa ko. Pinasog niya ang mga palad ko bilang parusa sa mga pangungupit ko sa pera at tindahan niya. Pinagmumura niya ako. Pilit niyang pinapaamin kung ano daw ba ang problema ko at ako'y nagkakaganon. Lakas loob kong inamin sa kanya para matapos na. Ginalaw po ako ni Kuya Rick! Sabi ko sa kanya. Siya naman ay nagulat at hindi makapaniwala.
Ano? Ulitin mong sinabi mo sinungaling ka! Si tita na hinugupit na naman ako ng bakal na hanger na hawak niya. Hinalay ako ni Kuya Rick! Iyak ako ng iyak, lalo na napakiramdam ko ay mawawala na ako ng malay at kinakapos na ako ng hininga. Pero hindi ko iniinda. Idagdag mo pa yung paso sa palad ko na gawa ng plancha at hapti ng bakal na hanger na humahampas sa aking katawan. Tinawagan yung anak niyang si Rick sa lumang cellphone niya at sinabi niyang lahat. Tinanong niya ito kung totoo bang aking mga sinasabi. Naku Nay, huwag kang maniwala dyan. Napakasinungaling ng babaeng yan. Sabi ni Rick na naka-loudspeaker para marinig ko. Paulit-ulit ko naman na sinabi na hindi ako sinungaling. O gumagawa lang ng kwento. Totoo lahat ng sinasabi ko pero ayaw nilang maniwala sa akin. Inagaw pa ng lolo ko yung cellphone ni Rick para kausapin ako. Nick, magsabi ka nga ng totoo. Masama yung magsinungaling. Hindi maganda yung iniimbento mo. Mahinahon na sabi ng aking lolo. Pero tanging iyak na lang ang naisagot ko dahil lalo akong nawalan ng pag-asa na may maniniwala pa sa akin. Tinawagan niya din yung nanay ko at sinabing aking mga binunyag. Ay naku ate, hindi ko alam. Wala naman yung sinasabi sa akin. Wala talaga akong idea. Ganyan yung napapala ng katigasan ng ulo niyan. Natapos yung pag-uusap nila na sinungaling pa rin ako sa kanilang paningin. Wala akong kakampi kahit sarili kong ina. Ilang linggo lang ang lumipas, umuwi si Rick sa probinsya na kinabahala ako dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin ngayong nagsumbong na ako. Umakto siyang parang walang nangyari. Sa harap ng nanay niya, hindi niya ako pinapansin. Pero isang hapon, pumunta ng bayan si tita para mamili at dalawa lang kaming naiwan ni Rick sa bahay. Nasa kusina ako noon at naguhugas ng plato. Nagulat pa ako kasi bigla siyang sumulpot sa pinto ng kusina na may malademonyong ngiti na unti-unting papalapit sa akin. Parang mabibingi naman ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. O ano? Pasumbong-sumbong ka pa ha? Akala mo naman may maniniwala sa'yo. Sabi niya, sabay sakal sa aking liig. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero napakahigpit ng kanyang pagkakahawak. At pilit akong hinalik-halikan. Pero tinutulak ko siya. Tumalikod ako sa kanya na akmang aalis na. Pero hinawakan niya ako sa braso at binuhat sa ibabaw ng lamesa. Sa puntong ito, tumulo na ang aking luha. Pinasok niyang kamay niya sa shorts ko, papunta sa ari ko, at pilit niyang pinasok ang daliri niya doon. Pumiglas-pilgas ako habang umiiyak at pinagbumura siya. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Baboy ka! Hayop! Demonyo ka! Sa kanya tinanggal yung kamay niya sa shorts ko at ngumiti na nakakaloko bago umalis. Naiwanan naman akong umiiyak pa rin. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hinahayaan kong mangyari yung mga bagay nito sa akin kayong pwede ko naman itarak sa kanya yung mga kutsilyo na nakasalansan dun sa kusina. Pero puro iyak lang ang aking nagagawa. Sa sobrang galit ko, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Mamatay ka na sana, Rick! Gago ka! Hindi man ngayon, pero mamamatay ka rin! Pagbabayaran mo lahat ng to! Buong galit kong sinambit. Natapos ang school year, bumalik na nga ako sa bahay namin ng aking mga magulang. Mabigat man sa loob ko, pero wala akong magagawa. Fourth year high school na ako noon at naulit na naman na naulit ang pangahali sa akin ng aking sariling ama na laging nasa impluwensya ng alak at droga. Hindi ko din sinasadya na sa sobrang galit ko, hindi ko na talaga kaya mga ginagawa ng ama ko sa akin, kaya sinumpa ko na rin siya. Mamatay ka na! Mamamatay ka din! Mamamatay kang bumababoy sa akin! Hanggang sa mag-college na ako, napabarkada ako at palaging umiinom. Yun na lang kasi yung escape ko para hindi ako magstay sa bahay namin at hindi ko makasama ang napakawalang hiya kong ama. Madalas din ako nakikitulog sa mga kaklase ko kasi ayokong umuwi sa amin.
Hanggang sa nag-stop ako ng college dahil wala ng pera pang papaaral sa akin ang aking nanay. Siyempre, lalo ako naging layas para matakasan ko yung hayop kong ama. Hanggang sa nakilala ko na si Dax. Naging mag-boyfriend kami at madalas akong nasa apartment niya. Naikwento ko sa kanya yung lahat ng nangyari sa akin dahil bilang girlfriend, ayoko maglihim sa kanya. Tinanggap naman niya ako. Tumagal ang relasyon namin. Umabot ng 1 taon. Ang naging setup namin, palagi akong bumibisita sa kanyang apartment. At tulad ng ginagawa ng maraming magkasintahan, may nangyayari sa aming madalas. Hanggang sa nabuntis niya ako. Akala ko magiging masaya ang lahat, pero nung sinabi ko kay Dax na ako'y nagdadalang tao, akala ko'y matutuwa ito. Pero ibang aking napala. Inamin niya sa akin na may matagal na daw siyang kasintahan at 6 years na sila. Hindi niya daw ito kayang iwan dahil malapit na daw silang magpakasal at napakalaki daw kasi ng utang na loob niya doon dahil yun ang nagpaaral sa kanya. Hindi niya daw ako mapapanagutan sa dinadala ko pero magsusustento daw siya. Pinaksak ko man ako ng langit at lupa sa aking narinig. Parang gusto ko nalang mamatay ng mga oras na yun. Nanlumo ako dahil halos 2 taon na pala niya akong niloloko. Hanggang sa mga anak na nga ako at tinupad naman ni Dax ang kasustento pinangako niya. Pero sa umpisa lang pala yun. Napilitan ako magtrabaho para sa aking anak kahit kapapanganak ko pa lang. Nandun yung puyat akong uuwi sa bahay dahil panggabi yung trabaho ko. Pero tiniis ko yun, alang-alang lang sa anak ko dahil ayokong magutom ang aking anak. Yun na lang yung natitirang meron ako. Nung unang 2 buwan, sa akin kumukuha ng gatas ang aking anak. Pero habang nagpapadede ako sa aking anak, may demonyong nakamasid sa gilid na pinagmamasa ng aking dibdib. Kaya agad ko itong tinakpan ng lampin at nag-decide akong mag-best pump na lang sa susunod. Dahil sa panalokong ginawa sa akin ni Dax, abot hanggang langit din ang galit ko sa kanya. Dahil hinayaan niya kami ng anak niya, hindi na muli nagparamdam pa siya sa akin. Mas pinili niya yung kanyang girlfriend, kahit meron ng batang nangangailangan na pag-aaruga bilang ama. Naawa ko talaga sa anak ko kasi nadamay pa siya sa lahat. Mag-isa akong lumaban sa lahat ng hirap para lang sa aking anak. Mas lalo pang nagpahirap ang postpartum na aking pinagdadaanan. May times din na hindi ko na alam kung kanino ko hihingi ng tulong. Kasi minsan, hindi ko na talaga kaya dahil parang mababaliw na ako. Dahil kahit taon nang lumipas, hindi pa rin ako makamove on sa relasyon namin ni Dax. Siya kasi yung aking first love. Dahil hindi ko din matanggap na pinabayaan niya ako, pati yung aking anak, naisama ko siya sa aking sumpa. Sabi ko, hindi sila magkakanak ng girlfriend niya at maghihiwalay din sila. Pakiramdam ko, wala siyang karapatang sumaya dahil sa mga ginawa niya sa akin. Lumipas nga ang 2 taon. Sa tulong naman ng nanay at kapatid ko, nakapagtrabaho naman ako ng maayos dahil sila yung nagbabantay habang nasa trabaho ako. Dahil nga nakakatulong na ako sa mga gastusin sa bahay, bumait na sa akin yung nanay ko. Na mga panahon na din na yun, nagkasakit na yung tatay ko. Palagi siyang sumusuka at nakaratay na sa higaan. Ako din yung kasakasama ng nanay ko na makonfine yung aking tatay sa ospital. Na-diagnose na nga ito ng colon cancer. Ayaw niya magpa-opera, kaya sinunod na lang namin yung kanyang kagustuhan na iuwi na lamang siya ng bahay. Buwan lang ang lumipas at nalagotan na ito ng hininga. Wala man siyang nasambit sa akin na salitang patawad, pero napatawad ko na siya bago pa man siya mamatay. Ibinili niya din sa akin ilang araw bago siya mawala na wag ko daw pababayaan ang aking anak. Ilang buwan simula nang mamatay yung tatay ko, nakilala ko naman si RJ na asawa ko na ngayon. Hindi ko tinago sa kanya lahat ng pangyayari sa aking buhay. Tanggap naman niya ako ng buo, pati yung aking anak, na noon ay 2 taon pa lamang. Nanirahan kami sa Maynila at siya'y nagtatrabaho habang ako naman yung nagbabantay sa aking anak. Pero dahil maliit lang sinasahod niya, napilitan din ako magtrabaho
dahil hindi ko naman pwedeng iasa sa kanya lahat ng mga gastusin dahil wala pa naman kaming sariling anak at kung tutuusin, di naman niya responsibilidad ang aking anak. Pero kahit ganun, tinuturing pa rin naman niya itong parang tunay din na anak. 7 taon na yung anak ko noon at nagkaroon kami ng ulit ng komunikasyon ni Dax. Kinumusta niya kami at sinabi ko meron na akong asawa. Siyang tumayong ama nito at na dapat sana ay siya. Humingi naman siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa akin. Nangako pa siya sa akin na susunod na buwan daw makikipagkita siya sa anak niya at may kailangan lang daw siyang anihin dun sa sakahan. Sa probinsya na daw siya naninirahan. Nagpakalayo-layo daw siya. Hindi sila nagkatuluyan ng kanyang girlfriend. Nalaman pala nito na nagkaanak siya sa iba. Pinabuti niyang sa probinsya na lang tumira at pagsasakang kinabubuhay nito na pagmamayari naman ng matalik niyang kaibigan. Tuwang-tuwa yung anak ko nang malaman magkikita na sila ng kanyang tunay na ama dahil sa mga litrato lamang sa Facebook niya ito nakikita. Pero pagsapit ng sumunod na buwan, masamang balita ang nakarating sa akin. Namatay daw si Dax dahil nasagi siya ng humaharurot na L300 habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Wala itong suot na helmet. Tumilapon daw ito sa malayo at sa kasamang palad, may kasunod pala ng puting van na tuluyan nakasagasa sa kanya, na dahilan na pagkawasak ng kanyang muka at pagkalat ng kanyang utak doon sa kalsada. Nakalamdam ako ng lungkot sa malagim na nangyari sa kanya. Hindi dahil may nararamdaman pa ako sa kanya, kundi dahil wala na ang ama ng aking anak. Pumunta kami ng anak ko sa kanyang burol. At ito na ang una at huling pagkikita nila ng kanyang anak. Noong una, ayaw pa nga paniwalaan ng pamilya ni Dax na may anak talaga ito. Pero nung makalapit yung tatay ni Dax sa aking anak, agad niyang inawi yung buhok nito sa noo at tiningnan kung may puyo din ba ito ng tulad ng sa kanya. Napangiti at parang proud pa nga na pinakita niya din yung puyo niya sa noo dahil parehas sa parehas sila ng apo niya na may puyo sa gitna ng noo. Isa pa, magkamukha talaga yung anak ko pati yung pinsan niya. Animoy pinagbiyak na bunga. Para silang magkuya kapag magkadikit. Nakakalungkot lang dahil hindi na sila nakapagkita ni Dax. Maraming panahon ang nasayang, pero nagpapasalamat pa rin ako na dahil sa kanya, iniwanan niya ako ng dahilan para lumakas ang aking loob sa kabila ng mga pagsubok na aking pinagdaanan. Kung tatanungin niyo naman kung ano nangyari sa pinsan kong si Rick, hindi siya namatay. Buhay na buhay pa siya at may sarili na din siyang asawa at mga anak. Pero nabalitaan ko na namatayan siya ng bunsong anak dahil nagkaroon ito ng buong dugo sa ulo gawa ng malakas na pagkakabagok. Ayokong sabihin na dahil sa mga binitawan kong sumpa, kaya nang nangyari ang lahat ng yun sa kanila. Hindi rin naman ako sigurado kung sumpa pa talaga yung mga sinabi ko. Pero may mga pagkakataon din na gusto kong maniwala dahil may kasabihan na huwag ka daw magbibitaw ng masasamang salita kapag galit na galit ka dahil minsan nagkakatotoo ito. Sa mga magulang dyan o kaya kapatid, bantayan niyong mabuti ang inyong mga kapatid o anak na babae. Tandaan nyo na kung sino yung mahihina, sila yung sinasamantala. Huwag na huwag niyong ipagkakatiwala kahit sa mga mismong kadugo ninyo, ang mga anak ninyong babae. Huwag nyo din nahayaan na lumayo ang loob niya sa inyo to the point na hindi niya kayo pagkakatiwalaan sa mga pinagkakatagong problema o sikreto nila. Kausapin nyo din ng maayos kung nagkamali sila at huwag laging pagalit ang pagbungad sa kanila. Para naman sa mga biktima naman ng pang-aabuso, huwag niyo akong tularan na maging mahina at hindi lumalaban. Iba na yung panahong ito. Mas pinapakinggan na ang mga kabataan. Madali na kumuha ng litrato at video para may panlabang kayo at preba. Dahil kung magpapatalo kayo at mananahimik na lang, habang buhay niyo ladalhin ng multong bumabagabag sa isip at puso ninyo. Hindi ko alam kung may mapupulot kayong alas sa aking kwento, pero maraming salamat sa inyong pakikinig. Nga po yung ating story para po sa gabing ito. Honestly, habang binabasa ko po yun, hindi ko po alam kung pang maalaala mo kaya itong kwentong ito
o kwentong kababalagan ba talaga? So parang feeling ko parang ako si Ate Charo at Dear Ate Charo, ganyan. O Dear Ate Clark, ganyan. Parang, anyway, okay. So nakakapangilabot din kasi pwede talagang nangyari ito sa totoong buhay na yung sarili mong ama o yung taong malapit sa'yo, kapamilya mo, yung pang mismong aabuso tsaka mananakit sa'yo. So, nakakalungkot lang talaga na, yung na-expect natin na magtatanggol sa kanya, ano sa kanya, tutulong sa kanya para hindi siya maabuso, yung pa yung mismo umabuso sa kanya, which is yung tatay niya. Kaya hindi ko talaga siya masisisi na nagtanim siya ng galit dun sa tatay niya na, sinumpa niya yung tatay niya na sana mamatay nga ito. Okay? So, para naman sa akin, okay, dapat talaga mag-ingat-ingat tayo kung may mga asawa kayo or anak, kapatid na babae. Okay, ingatan nyo talaga kasi nga kahit sabihin natin na kamag-anak din naman niya yung kasama niya, pwede talagang dumating sa punto na yun yung mga abuso pa mismo sa kanila. Like, di ba, may marami, imbes natin din balitaan to ng mga tito, pinsan, mga yan, nirape yung sarili nilang kamag-anak, yan yung pamangkin o kapatid o kung ano pa man. Kasi nga, syempre, kahit sabihin natin na sobrang kilalang kilala mo na, pag pinasukan ng demonyo yan, kuya rin, dahil nga gumagamit ng masamang pinagbabawal na gamot o yung mga na uminom ng alak, ay pwedeng makakagawa nga ng mga ganyang kahalayan. Okay? So, wag na wag yung papayag na yung tipong yung di ba parang palagi yung parang ina-accuse yun na, yan, baka inire-rape mo yung anak ko or what. Yung parang gawin na lang niyo, parang magkamasid lang kayo, ganyan. Yung binabantayan nyo lang na mabuti. Tsaka syempre, wag nyo ilalagay sa mga kompromiso na parang, sige, matulog ka dyan. Yung anak, matulog ka tabi ng tito mo na lasing o kung ano man. Parang syempre, parang common sense naman, di ba? Wag kang magpasyalong magkakatiwala. Sabihin natin na mabuti pa rin na medyo mapanghinala ka kaysa sa tiwalang-tiwala ka din nasira yung tiwala niya, yung pagtiwala mo sa kanila. Ay, nako. Anyway, ang masasabi ko lang dito, kung may ganyan po kayong karanasan, wag po kayo mahihiyang magsabi sa teacher ninyo, sa kung sino man po, kung ayaw niyo magsabi sa magulang niyo, magsabi kayo sa mas nakakatanda na palagay niyo pakikinggan kayo. Which is yun nga, I think pwede magsabi kayo sa kaibigan ng magulang ng best friend mo na parang tinuturing mo na rin na parang isang pangalawang ina, yung basta someone na adult na paaring pwedeng makatulong sa iyo. Okay? Wag mo sarilinin yan kasi paano na lang kung napahamak na siya, di parang mababao na lang yung sikretong yun, yung masamang papatuloy yung pang-aabuso na yun sa kanya. Mabuti na lang talaga hindi nabuo yung baby or hindi siya nabuntis ng tatay niya kasi sobrang nakakapangilabot kung if ever mangyari man yung ganung bagay. Okay? And then yung regarding naman sa sumpa, kaya nga sabi ko dun sa start ng video na ito na mag-ingat-ingat din kayo minsan sa mga binibitawan yung salita lalo na kapag galit na galit kayo. Kasi minsan may mga nabagi tayo nasasabi sa sobrang galit na hindi naman natin actually minimin. Actually kahit nga yung mga bagay na for example yung dinadown mo yung sarili mo na ang tanga-tanga ko talaga mga ganun, mga tipong knock on the wood. Dapat kasi hindi mo sinasabi yung ganun. Kasi nga para bang sinusumpa mo yung sarili mo, para bang inaan mo parang mina-mindset mo yung sarili mo na yun nga, ganun ka talaga na, yun na, ang pangit-pangit mo, ganyan, o na, ang bobo mo, ganyan. Pag mong ginaganyan, sinasabi mo dapat puro positibo, parang tipong nagba-manifest ka dapat ng magaganda tungkol sa sarili mo na, ang ganda ko ngayon, ang talino ko, ganyan. Siyempre, sabayan mo rin siyempre ng pagsusumikap at saka yung kung mag-aaral ka ganyan o di maganda mag-ano ka, mag-ayos-ayos ka ng sarili mo, di ba? Para gumanda ka. Anyway, yun lang guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating story para po sa gabing ito. Pasensya na medyo na-delay dahil po may pinagkaabalahan akong iba. Pero I will make sure na meron po tayong 3 uploads every week. Okay? So, God bless guys. Take care always. Take care. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye.